motion for reconsideration. Yan po naman po ay opsyon ng Kamara de Representante. Sabi nila they will file the corresponding motion and then most likely po sila po'y gagamit ng mga legal arguments ng ilang pong mga dating maestrado, etc. Sa kasaysayan ho ba ng kataas-taasang hukuman din, bagamat nung una meron na pong mga doktrina na papalit-palit sila, hindi ho ba And then, meron pong mga pagbabago din sa kanila pong mga desisyon. Sa kasaysayan po ng Supreme Court, meron na hubang na-reverse na desisyon na kung saan po dito in this particular case, 13 na mga maestrado ang bumoto ho, lahat ng mga kumbaga naka-duty, kahit na bumabagyo, o kahit na walang pasok sa loob ng isang linggo, ay bumoto pabor sa ponente. Meron bang ganun pong history sa Supreme Court na bumaligtad yung majority doon sa mga bumoto po nung una na hindi ho pabor? Wala akong nalalaman na ganyan. Usually ang mga bumabaligtad yung talagang tinatawag natin yung mga swing vote, yung mga konti lang, dalawa, tatlo, nagkaroon na ng diferensya. Pero normally ang en banc kasi almost sa tingin ko mga 99% yan denied no motion for reconsideration. Maliban na lang kung talagang may mapakita silang panibagong mga argumento na talagang hindi akalain ng ating Korte Suprema. Pero I doubt talaga, Ted. I doubt talaga that it will be reconsidered. Kasi kung titignan mo, kung ire-reconsider yan, tatakbo na naman ang panahon. Siguro isang buwan na mawawala. Siguro matatapos na yan mga September, October, November, December, January, February, malapit lang. At sa Pasko, siyempre, ceasefire dyan. Diba? Kasi Kapaskuhan. So, sa January, patamad-tamad pa, may hangover. So, February, baka tama rin naman.